So what's up sa inyong lahat mga kaparang good news po ito para sa ating lahat 'no, hindi lamang po sa mga Pasigueño, sa mga kapwa ko Pasigueño na yun nga po inabuso rin po ng mga Diskaya 'no. Ito nga po naaresto na itong si Sara Diskaya. At ito panoorin po natin 'no, ang sinabi po ni Mayor Vico. So nagsalita na rin po si Mayor Vico tungkol sa pagkakaaresto kay Sara Diskaya, kay Ma'am Sara. Panoorin po natin. Sana mas marami pang mahuli at mapanagot. Pero isipin na lang din natin, 6 months ago, Yes, hoping po sana yung next naman pong mahuhuli at maaresto ay mga congressman at mga senador na sangkot nga po sa flood control scandal. ni hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH projects. 6 months ago, akala ng mga Diskaya at na marami pang iba na wala nang makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit papano, nasa tama ang momentum. Dalawa, wag sana natin kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila. Yun nga po yung sinasabi no ng mga ibang tao. Hindi ko po sinasabi to be specific no, na isang supporters lamang, pero meron po kasing ilang mga nagsasabi na small fish lamang yung mga Diskaya, na bakit daw mga Diskaya ang inuuna nilang hulihin. Bakit daw hindi yung mga congressman? Iyon nga po yung paulit-ulit nga po nating tanong. Small fish po pa talaga ang mga Diskaya, gayong daang-daang bilyon po ang napupunta sa kanila. Gayong napakarami po nila mga luxury car. Hindi po small fish yun mga kapareng, no? Isa po siya, no? Isa po siya sa mga big fish dito nga po sa flood control scandal. Kumbaga, meron na pong nahuli na isang big fish, no, dito nga po, at sana sumunod na yung mga congressman at mga senador. 4 sa 9 na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Kung susuriin natin na mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapamiting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Tatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property bang usapan pa yan? Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. Yun lang mga kaparing, yun lang. Grabe, 18 years old, merong 245 million pesos. 17 years old, 100 million pesos. Wow. Sabagay, hindi nakakapagtaka, gawa nga ng sa laki ng ninanakaw ng kanilang mga magulang. Pero, here's the fact, the reality po mga kaparing, factual. Napakarami po mga congressman, mga senador ang ganito. Hindi lamang ito mag-asawang ito. Napakarami din po mga kontraktor. Ito nga po yung nakakapagtaka. Congressman, 3 taon pa lamang po sa pwesto pero nakabili na ng mga luxury car, mga mansyon, mga nagmamay-ari na agad ng mga resort. Yun po ang nakakapagtaka. Syempre, sabi po nila, mas malaki po at mas madali po ang kupitan, ang nakawan sa flood control. Grabe. Sana karmahin to mga politiko na to, grabe. I mean, kung ordinary person ka, nagtatrabaho ka araw-araw, maiintindihan mo eh. Maiintindihan mo yung galit ni Mayor Vico dahil galit din po ito ng buong sambayanan. Grabe, nagpapakahirap tayo sa pagtatrabaho araw-araw. No, yung mga magsasaka natin, grabe. Gigising ka ng umaga, makikipagsapalaran ka sa matraffic na kalsada, maglalakad ka. Uwi ka ng gabi, gigising ka ng madaling araw, pagod araw-araw. Araw-araw tayo nagpapakapagod para lamang
may pangsweldo tayo sa mga politiko para lamang meron tayong maiambag sa bansa natin pagdating sa ekonomiya. Pagkatapos yung mga politiko natin absent, sumasahod pa rin. Pero pag tayo umabsent, walang sahod. Pag ang mga politiko umabsent, may sahod pa din. Yung mga politiko natin, paupo-upo lang sa magarbong opisina, sa magarbong tahanan, di aircon pa, pautos-utos lang. Diba? Tayo nagpapasahod sa mga politiko pero sila anong ginagawa nila sa mga opisina? Pautos-utos lang, ganun lang kadali. Grabe. Magsisi sila, at magsabi na ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH. Minsan, lugi pa daw. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam dun. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila, kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera. Cash, kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan o dun sa ledger. Ilan na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. We all have something to contribute. Let's all do our part. Grabe, makita mo sa mayor namin na pagod na talaga sa trabaho kasi paus na magsalita si Mayor Vico ngayon. Ayun nga po, no? Currently, isa pa lamang pong big fish yung nahuhuli kasi hindi po natin, no, we cannot consider po na big fish yung mga tauhan ng DPWH kasi yung mga yan meron silang amo, di ba? Meron silang among sinusunod. Yung secretary po ng DPWH hanggang ngayon di pa rin po nakukulong. Karamihan po ng mga nakukulong ngayon yung mga district engineers pa lamang. So wala pa talaga yung dun sa punto na big fish, no, yung DPWH secretary, undersecretary, yung mga congressman, yung mga contractors. Sa mga contractors, si Sara Diskaya pa lamang po yung nahuhuli o yung nahayan po ng warrant of arrest. Pero mostly o karamihan po ng mga contractors na sangkot dito, mga congressmen, mga senador ay wala pa rin po, hindi pa rin po nadadakip. So kailan po? 6 na buwan na po, ang tagal na noon, Mr. President Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman po tayo haters noon ni Pangulong Marcos, pero ang tagal na po, 6 months na. Pero hanggang ngayon, nasaan na po yung pinangako, yung sinabi po ni Ombudsman Remola, na sabi niya na bago daw magpasko ay meron pong madadakip ng mga congressman at mga senador. Pero bakit hanggang ngayon ay wala pa rin po? 'Di ba? Ilang araw na lang magpapasko na pero bakit wala pa rin? Bakit ang mga Diskaya pa lamang? Although mako-consider na po natin na big fish ang mga Diskaya, pero nasaan na yung mga dating senador, mga currently and former congressmen na sangkot po dito? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin pong naaresto? Yun po ang inaantay natin, na sana meron na. 'Di ba? Si Zaldico, lumiliit na po yung mundo. Malapit na rin po siyang maaresto. Pero bukod nga po, asad kay Zaldico, asan yung iba? Yun po yung tanong ng ating mga kababayan, nasaan na yung iba. So antabay po tayo doon. Pero ito, good development po ito, no, na maski papano ay meron na pong nadakip na mga big fish and hoping po na mas madami pa. Yun lamang po mga kaparang, don't forget to like and subscribe. Bye!